What's up mga Lolibas? Good morning to all. So ito, gagawa tayo ng mabilisang explanation at hindi na ako mag-edit pa, at ang importante lang naman dito is yung tip, guide and idea na sasabihin ko sa inyo. So dito tayo sa chicken brine. So nag-google na lang tayo mga boss ha. Di na ako nag-edit pa ng kung ano padal. Then tamad na ako mag-edit. So yung chicken brining, for example, sa mga fried chicken, ayan, ang daming nagtatanong, ano ba yung brining na yan, ano ba yung nagagawa niyan, at paano ba yung proseso niyan. Okay, so yung sa brining mga boss, isa to sa mga process na dinidip mo yung poultry o yung manok sa water and salt solution. So yung water and salt solution na yon is yun na yung tinatawag na brine. Okay, so ano ba yung mangyayari pag nilagay mo yung chicken dun sa brine bago mo siya lagyan ng marination o ng coating? So ang mangyayari niyan mga boss, binibigyan niya ng extra moisture yung meat nung manok, yung sa poultry ba, yung karne ng manok. Okay, so nagbibigay siya ng tenderness, juiciness, at nagiging moist and juicy. Almost the same lang rin yun. Okay, so ang daming method, maraming klase. May iba tawag na ito, nagpapakulo pa sila ng mga water and salt. So yung sa ratio niyan mga boss, yung standard, yung normal talaga is gumamit ka lang ng at least 7 to 10% ng salt sa brine solution sa water. So for example, gumamit ka ng 100 grams of water, or gumamit ka ng 1,000 grams or 1 kilo, 1 liter ng water, kunin mo lang yung 7%. Ano ba yung 7 nun? O kaya 10%. O sabihin mo nang sa 100%, kung 100 yung grams ng water, 10 grams naman yung sa salt, or 7 to 10 grams. So ano yan, diyan ka lang maglaro. Okay, so ganun yun. So pag 1,000 grams naman yung ginamit mo, edi gumamit ka ng 7 to 10%. Ilan yun? 70 grams to 100 grams. Ganun yun. So isa to sa mga ginagamit dati nung unang panahon para ma-preserve ang pagkain, o mas matagal siyang masira. Okay, and then at the same time nagbibigay siya ng extra juiciness nga, tsaka yung moist dun sa chicken. Okay, so ang dami niya nakikita dito. Ito, may mga lemon, may mga thyme, may mga herb, oregano, at kung ano-ano pa, may mga garlic, laurel. So maraming process, maraming technique, pero yung pinaka-basic lang talaga is water and salt. So itong mga nalagyan na ng mga orange at kung ano-ano pang herbs, spice, additional flavor na lang yan. Okay, so meron yung ibang nagbabrine, gumagamit ng napakaraming salt, pero nire-rinse nila afterwards. Okay yun. And yung iba naman gumagamit ng brine na matabang, pero hindi na sila nagre-rinse. Okay, so pero sa akin pinaka-okay brine, and then rinse nyo. Pag gumamit naman kayo ng flavored na, kung ayaw nyong i-rinse, wala rin mong problema. Pero for me, better yung huhugasan talaga. Okay, so yung iba ba't naglalagay ng lemon? Kasi yung lemon, acid yan So base niyan acid. Pati yung iba naglalagay ng vinegar. Pwede ka rin maglagay ng tuba kung meron ka, kalamansi, yan. So yung mga acid na yan is nagtatanggal ng lansa, tsaka nagte-tenderize na rin siya, nag-a-act as tenderizer na rin siya sa chicken. Okay, so yung pwede kang gumamit ng vinegar, kahit anong vinegar na trip mo. Pwede kang gumamit ng lemon, orange, kalamansi, yung mga yon. Kasi
may mga acid sila eh. So yung iba naman, yung mga herbs pa, kung ano-ano, extra aroma yon, extra bango sa chicken natin. Pero for me, yung talagang pinaka okay talaga eh, lalo na kung wala namang gantong available na mga spices at herbs sa lugar mo, eh wag ka na gumamit eh, kasi ang importante lang naman dyan, pinaka base is yung water and salt, and then mag-add ka na lang ng vinegar. No, kung mas strong pa nga yung mga balat ng kalamansi, balat ng lemon, yung mga peels lang ang kunin mo. So okay na tayo dyan. And then yung next natin, yung iba naman nagpapakulo sila, pinapakulo nila, kumbaga ini-sterilize nila, and then at the same time nire-release nila yung flavor ng mga herbs. So papakulo sila sa tubig, lalagyan na nilang salt, lalagyan na ng garlic, ng thyme, rosemary, at kung ano-ano pa, pinapakulo nila yon. So ang naman nun, ang setup naman nun, mas nire-release ng mga herbs yung flavor at nahahalo dun sa brine. So once na minarinate or brine nyo na yung chicken nyo, mas stronger na yung lasa nung mga herbs and spice na nilagay nyo. Pero bago nyo ilagay, papalamigin nyo muna yung brine. Baka ilagay nyo yung manok na mainit pa yung pinakulo nyong brine. Okay, so yun lang yung pinaka easy and pinaka the best way na explain to sa inyo. Okay, so yung iba naman naglalagay sila ng mga basta yan, may mga cinnamon pa, may mga cloves pa, yan, mga allspice. Kung yung iba naglalagay ng ganun, eh wala nang problema, trip nyo yan eh. Pero ang pinaka target talaga dito, ang pinakahabol nyo talaga sa brining is yung tender, juicy, yun, moist, tender, juicy and moist na meat o yung karne ng manok. So kung magdadagdag ka man ng mga ibang mga spice o dagdag gos mo lang yan, dagdag gos, magkano mo ba ibebenta? Magbebenta ka lang sa mga kanto-kanto. Pero kung kaya ng budget mo at ikaw na mag-costing, edi gawin mo, ganun lang naman yon. Pero ang habol mo dyan talaga is yung moisture tender. So kung gusto mo nang humabol ng lasa, sa marination ka na bumawi. Okay, so nag-brine ka na, tapos na yung brine mo, water, salt, vinegar, and then next sa marination. So kung gusto mo maglasang with herb, o di lagyan mo ng mixed herb sa marination, gumamit ka ng dry oregano, dry basil, dry thyme, dry kahit anong herbs o mga spices. Yun na yung magbibigay ng another level ng flavor ng chicken nyo. Okay, so I prefer salt, water, vinegar, and then yung iba naman nagtatanong yung baking soda. Yes, okay din yun, pero yung iba ayaw ng baking soda, wala rin problema, kasi kung gumamit ka naman na ng vinegar, goods na rin yun. Yun nga lang, pag may baking soda kasi na papalitan nyo yung pH level ng chicken nyo, and yung baking soda is ginagamit talaga yan sa mga ibang mga restaurants, ibang mga commercial use na mga pagkain na talagang nag-a-act as tenderizer. So mas mapapabilis niya yung paglambot ng meat ng chicken nyo. Okay, so goods na tayo dito. And then next, ano pa ba yun? So yun na nga sinabi ko sa inyo, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang panlasa. So kung gusto nyong gumastos ng extra spice dun sa brine, it's up to you. Pero for me, I prefer kung mag-spice and herbs lang kayo, bumawi na kayo sa marination. Okay, so hindi na dun sa brine, sa marination na kayo babawi. Kasi after brine, magma-marination na kayo. Then after marination,
tsaka na kayo magko-coating. Okay? So yun yung pinaka basic idea, basic tip and guide na magbibigay ko sa inyo today. Okay? So if you enjoy this video na kinuha ko lang dito sa Google at in-scroll ko lang para makita nyo, eh hindi na ako nag-edit. Ang importante naman kasi dito is yung message, hindi yung video, dahil tamad na tamad ako. Wala naman akong editor at nagkakape lang ako ngayon habang nag-iOC. Okay? So isa pa pala mga bossing, may nakita ko sa isang group, gumamit daw siya ng sugar. Okay, dun sa sugar mga boss, kung magro-roast ka o mag-iihaw ka or magbe-bake ka, gagamit ka ng oven, goods yun, okay yun. Pero ang sugar kasi, once na na-expose yan sa high temp, tapos magdi-deep fry ka at may sugar content yung manok nyo o kahit anong meat nyo, kung baboy man yan, baka man yan, o kalabaw o goat, eh once na binagsak nyo sa ano yan, sa 180 degrees na mantika, tendency nyan mangingitim yung ano nyo, mangingitim yung chicken nyo, yung coating mangingitim din yung mantika kasi hindi kakayanin ng sugar yan. So yung sugar, isa yan sa mga magsusunog, additional sunog sa manok nyo. Okay, so pag mag-roast kayo, mag-oven kayo, bake yung mga roasted chicken, goods yun. Pero I prefer pag maggaganon ka, eh, mag-injection ka na lang, no? Yung food injection. Kasi pag nasa outer layer yung sugar, eh talagang susunugin yon. Okay? So doon na tayo, wala na tayo pag-uusapan, tapos na tayo, na-explain ko na sa inyo about dun sa brining. So pinaka-base nung unang panahon is water and salt lang. Okay? So yung mga vinegar, mga acids, additional na lang yon para ma-breakdown yung ibang mga strands o tsaka mas malambot yung karne. Okay? So doon na tayo, tapos na tayo, wala na akong ibang explain. And kung nakabot kayo sa last part ng video na to, like nyo, subscribe, and comment kayo dyan. So kung may natutunan kayo, comment kayo dyan. Okay? Kung may mga tanong pa kayo, comment lang kayo. Okay? So GG's tayo, and good day, God bless to all. Ayan, no, tamad na video. Ciao.